Kilala mo si Carla? Opo, parang Yung Kalingap Angel na si Carla. Ano siya, yung inspirasyon din talaga niya para magsumikap sa buhay, magpatuloy, ay yung mga kapatid, para hindi rin daw maranasan yung naranasan niya mga hirap, pagsubok, para may bigay niya doon sa mga kapatid niya yung magandang buhay. panganay po. Panganay din siya. O, pag mga panganay talaga, ano? Ayan, hello po mga Kalingap. Magandang hapon po sa inyo lahat, Square Gens, and welcome back po sa aking YouTube channel. Sa mga bago lang po sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and click the bell button para lagi po kayong updated sa ating mga bagong upload na video. At syempre po, huwag po natin kalimutan suportahan ng Team Kalingap sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog at syempre Kalingap Rob. At pakisuportahan din po ang mga kasamahan sa Team Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor, at lahat ng charity vloggers sa Pilipinas na tumutulong sa mga kabayan po natin na lahat may hirap. Suportahan po natin lahat, guys. So ngayong araw mga Kalingap ay muli samahan niyo po akong bisitahin po ang pabahay po natin kila Den sa pamilya pong nasunugan para magbigay po ng update dahil balita po natin mga Kalingap ay tapos na po sila foreman sa scope of work na kailangan nilang gawin. So kunti na lang po mga Kalingap at talagang malilipatan na po yung pabahay para kila Den. So mamaya po samahan niyo po ako mga Kalingap dahil i-interviewin din po natin si Den kung kumustahin at tanungin ng ibang mga tungkol po sa kanyang personal na buhay mga Kalingap para mas makilala po natin siya ng lubos mga Kalingap. So tara samahan niyo po ako mga Kalingap in 5, 4, 3, 2. So ayan po mga Kalingap at medyo hinapo na po tayo at medyo na busy po si Kuya Jens pero bibisitahin po natin sila para makumusta. Uy, grabe, andito si Den. Gano ka dyan? Gano ka? Galing mo ha, nag-skim coat ka? Ay, grabe. Sige daw, sample daw. Galing ah. Kumusta? Ay, grabe. Oh, magaling guys oh. Talented. Magaling. Sige daw, patingin daw. Aba. Aba. Tinuruan ka ni Papa mo? Ang galing ah. First coating. Magaling. First coating oh. Second coating. Sige daw. Magaling. Talented pala si Den oh. May harang pa pati dito. Ito ako daan sa kabila. Ayun. Kamusta Den? Ano sila parang? Tapos na? Ano yan? Lagyan ng skim? Ay, yung ano mo? Cutix mo. Nag-practice lang po ako ng pinsan ko. Ang galing oh. Sige daw. Ang galing oh. Mahirap ba? Madali lang? Yung pagkakita ko po nung una, madali lang po tingnan. Pero Pag matagal na... mangali lang po sa ganito. Pero madali lang po siya. Mangali pala maglagay niyan? Opo. Ang galing oh. Si Papa naman po na first, mga second coating. Kaya ano lang ba. Parang nakaka-curious tuloy kung ano. Subukan ko mamaya. Magaling oh. Sige daw. Pinapahid-pahid lang pala yan. Tapos pagkapahid, daanan mo siya. Opo. Sige Tapos daw. kailangan dito para ano po. Sige daw ako daw lagay. Ay, ito. Tapos papahid ito dito. Uy, magaling. Tapos gagano mo lang siya. Parang papahidan mo lang ng parang palaman. Parang ganun lang. Parang palaman oh, guys. So, parang Kuya Jens bread spread. Ay, sabi mo, order na siya ng Kuya Jens bread spread. Mabalot na naman. Parang may balot na naman siya din. Makitibay guys oh. So, kumusta? Ilang araw na bakasyon sila por? Kapon po ata na. Kahapon lang yung last work nila? Opo, kapon na po yung last namin na trabaho. Sige. At iikutin natin yung bahay para malaman ng mga viewers yung bagong update. Update dito sa pabahay nyo. Ayun. Ayun, nagpabigas na din ako kay Papa mo kanina ng dalawang... Kuya Dennis, nabili mo yung dalawang sako? Yeah, yung dalawang skim coat. Oo, dalawang sako ng skim coat. Nandyan? Ayan, nabili naman ni Papa mo yung para matapos-tapos na yung skim coat dito sa bahay nyo. So, kumusta din? Anong balita? Okay naman po. Tutulungan ko si Papa po. Grabe lalong lumitaw yung ganda nung nyo oh. Kaya ako parang, Nung parang yung pintura na siya, no? opo, may pintura. Parang siyang lumaki. Oo po, kasi puti po ay. Oo, pagputi ang kulay, ano? Anong gumanda na po mga Kalingap, lalo yung itsura ng bahay o yung loob. Malinis na. Sa susunod yan, pagkatapos ng loob, labas naman ng unti-unti na skim coat. Ano na yung mga na-skim coat din? Nagsimula po una po doon sa may kwarto, tapos ito po sa may nila Papa. Na first coating na dyan? Tapos dito po sa may sa may... Ayun nga, oh. Ay, meron na rin. Ay, tapos na rin pati yung oh. Opo. May, Ay, sige, ikutin natin din. Tapos naman na muna yan, tapos... sige po. ikot tayo. Ay, grabe oh. Nagbabike pala si Katon. Nauna po yung nag-uwi kanina eh. Kaya ka pa nakauwi sa school?
Grabe, kumusta naman yung pagbabike mo? Lalo kang umiitim. Ay, salamat. God bless. Lalo kang umiitim ah. Nagbabike po. Nagambilad ka yata. Hindi, minsan lang ako nagbabike. Minsan ka nagbabike. Sabi ni Sir Lime, huwag ka daw magparabilad at nangingitim ka na. Sabi mo kay Sir Lime, bihira lang po ako magbike. Bihira lang po ako magbike. We, we, bihira, baka araw-araw. Kasi tuwing inuutosan ako, ayaw ko na lumakad. Ah, pag inutusan ka, nagbabike ka na lang? Ayaw mo maglakad? Nagbabike na lang po. Grabe oh. Patingin daw ng bike mo. Inaalagaan mo man yung bike mo? Oh, sabi mo kay Sir Lime, inaalagaan mo yung bike mo. Naalagaan ko po yung bike ko. Oh, Sir Lime. Yan, alagaan mo. Nabuhusan lang ng tubig. Nabuhusan ng tubig. Hindi nagkalawang. Ang bihira. Ayan, so ikaw naman, kumusta ang school mo, Pinang? Okay lang po. Kumusta yung mga school supplies mo na binili natin dati? Meron ka pa naman? Hindi pa naman naubos. Hindi pa po. Oh, ginagalingan mo sa school mo? Opo. Ay, grabe. Kumusta ang school ni Pinang? Okay naman po. Magaling sa school? Opo, pag gabi po na patulong po mag-ang assignment. Ah, very good. May kanta ka ba ngayon sa mga viewers? Wala pa. Mag-iisip. Ah, mag-iisip ka. Mamaya, kantahan mo kayo mamaya ah. Maikot muna kami ni ate mo dito. Ah, sige, tara din. So ito po mga kalingap dito sa labas, makikita po ninyo. Talagang tapos na po yung bahay. Tapos na rin yung dun oh. Yung sa pinakabubong. Ayun po mga kalingap, kung makikita po ninyo, wala na pong gap. Ayan, wala na pong gap sa taas. Nalagyan na po ng metal sheet po dun sa taas. Napakatibay na po niya, naka-screw. At meron din po yan na tubular na pinangahawakan para mas lalong matibay po yung yero. Ayan po. So dito po sa labas, anong makikita natin dito din? Na-finish na yung harapan ano? Na-finish na po ng labas po. Ayan, na-finish na po yung labas. Although hindi po siya yung finish kasi para daw po mas madaling kapitan ng skim coat. Kaya kumbaga mapapansin po ninyo, nakarap lang po ito. Pero pag ito po in-skim coat na natin, ganito na po mangyayari dyan. Napakakinis na po mga kalingap. Ayan, sabi kasi ni Por, mas okay po yung ganyan lagyan ng skim coat. Mas kapit na kapit yung skim coat. Tapos ito, nakita ko to, inayos to, ano? Opo, Ay, ang ganda na ng hagdan nyo din. nga po, madawak po. Ang lawak ko, parang inayos ba to? Ayun nagkaroon ng kantuhan ano? Opo, dito din po. Parang inano din po ito. Grabe, ang ganda na ng sige daw, akit ka daw din kunwari. Akit ka na sa bahay. Ay, ray lang yan. Grabe. Ay, nice din tong mga poste. Opo. Ayun nga oh. Nagpantay na yung mga poste po mga kalingap. Ang ganda na po dito. Dito naman sa kabilang side din. Diyan po. Na-finish na rin. Ay oh, finish na rin po mga kalingap dito sa kabilang side. Ayan po. Tapos yung dito, may abang na yung may abang na yung lababo. Sa lababo to, di ba? Opo. Lababo. Tapos ang alam ko meron na din po dyan, nakabaon na po dyan yung sa tubig. Yung sa ilalim po. Oh, so abang na po siya para sa linya ng tubig at yung sa drainage po ng lababo. Ayan, and kung makikita po natin, naka-finish na rin po siya. Kumusta naman yung tanim dito ni Pinang na Ay, yung tanim nyo na ampalaya. Ayun, tubo na oh. Ano? Opo. Balita ko si Pinang ang nagdilig dito. Opo, hindi na po pinagalang padilig ko po. Si Pinang naka-assign magdilig dyan. Dapat pala, pagkatapos ito, damihan nyo pa ng tanim. Ano? Kaya nga po. So dito sa taas, sinimulan nyo ng skim coat to. Tinestingan yung skim coat. Dalawa po. Maganda kasi pag na-skim coat na itong terrace, mas malinis ito, malinis tingnan. So pag may sobra pa, skim coat mo dito kay papa mo. Sa labas, para mas maganda. Kahit ito lang muna, Opo, pati na. kung may sumobra dun sa loob na pang skim coat. Opo, pwede. Para mas malinis. Opo, So, pasok na tayo. May tira pang tiles. Ito yata yung binabanggit ni Foreman na ilalagay dun sa gilid ng CR kapag may pintuan na. So, may tirang tiles. Tapos, nagpabili po tayo kaya ng dalawang skim coat. Ayan. Ayan po si Kuya Dennis po. Tuloy-tuloy po ang skim coat. Ayan. Tapos ito po, mga kalingap, abang po ito para dun sa panel. Sa panel board po. Kapag lilinyahan na ng kuryente. Yan. Tapos ito, skim coat na ito. Ay po, makikita po ninyo, na-skim coat na yung ang dami na, unti na lang, yan na lang pala konti na lang. Unti na lang itong side na lang na ito Yan na lang po ang skim coat. Tapos po, yung naiwan po ng gawain nila Por, yung nasa taas, ayan po. Bali, may semento pa naman po tayo dyan, kulang na lang po tayo ng kahit kalahating buhangin para ma-finish po itong taas na ito. Kasi yan na lang po yung naiwan nila, ito
Tapos yung sa kabila, ito pong kabila. Ano? Ay, ganda na ng kwarto mo din. Na second coating na po. Second coating na to, kaya pala malinis na. Ayan po, naiwan din po itong taas. So, yan po yung mga i-request natin kay La Foreman kapag bumalik sila. Kapag mapinish po yan. Malinis, para malinis po yan. Total, may isang buhangin pa naman po. Ay, isang buhangin. Isang sako ng semento. Kulang na lang po tayo ng buhangin. Ano po? So, ayan. Dito din, sa kwarto mo pala, tapos na ang ano, Second coating na po yan. second coating na lahat ng side, ano? Apo. Tapos, Liliyahin daw. aliliyahin na lang para mas maglinis, magkinis. Apo. Ayan o. So, ang naalala ko binanggit mo dito ang gusto mong kulay ay purple. Ayan, purple pa ang gusto mong kulay dito ni Den. Ayan. Tapos may abang na rin po sa mga electrical, outlet at switch. Ayan po. So, nilipat naman tayo sa kabilang kwarto. Diyan naman na first coat na ano? Apo, first coating pa. Sa kwarto nila papa mo. Na first coat na rin po. Ayan. At may abang na rin po sa electrical. Ayan po. First coating po dito. Pag ito na second coat, malinis na rin ito parang sa kabila. Ano? Parang mas malamig dito, no? Mas maano po yung ano. Malamig siya kasi ang bintana isa lang. Tsaka nandito lang sa side. Apo. Yung sa'yo kasi, dalawang bintana Saka nasa tapat po kasi ng ano po. ng lubugan ng araw, ano? Yung bintana. So, ayan. Ito pa pala, oh. May kunti pa dito. Ano? Apo. Skim coat pa to. Ayan. Ayan po mga kalingap. Tapos yung lababo nila. Ito po, tapos na po yung lababo. Na-skim coat na yung itaas. So lilinisan na lang po itong mga kantong-kantong ito para malinis. Skim coat na lang po yan. Ayan po. Ayan po mga kalingap. Sa CR naman din. Anong naiwan dyan nila forma na gawain sa CR? Ito nga po yung sabi ko na pag may pinto na lang. Ah, ito. So, ang ano kasi nila forma sa akin, nabanggit sa akin dito. Taayusin daw nila to kapag meron ng pinto kasi meron yatang part ng pinto na kumbaga kailangan ikakapit dito sa mga gilid na to. Kaya hindi pa nila pinipinis kasi papakapitin dyan yung gilid ng pintuan. Ito may inidoro na po. Uy, grabe, may inodoro na. May inidoro. Ayun oh, grabe, ang ganda. Parang may example na yata dito. Tapos ito din, pag may budget, para budget ka, palitan mo na lang to. Apo. Kung gusto mo ng magandang gripo. Pero okay na din to. Ano? Tapos, inalagyan ko yun ng drainage key form, ano? Ayan, oh. Ayan, may drainage na kayo dyan. Hindi lang siya yung basta butas na, ano, di ba? Kasi sabi ko kay Foreman, maganda yung nakaganyan, mas malinis tingnan. Kasi pag yung butas, baka pasukan pa ng palaka o ng ahas, baga nakakatakot. So, mas okay yan. Ano? So, dito naka-first coat na rin to, ano? First coat na rin po itong pader ng CR. Ay, malaki naman ano din, ano? Apo, malaki. Malaki naman po yung CR, ayan o. Lalo na po nung napinturahan na. So, ayan po. Sa ngayon po, ito po yung update dito sa pabahay. Tapos may ano na po yun. Ito po yung nasa ano. Ay, ito yung nasa labas. Apo. Oo, yan yung drainage ng lababo, ano? Ayan. Sa pagkakaalam ko, yung sa inodoro, parang connected na rin yung sa Poso Negro, no? Apo. Parang ano na siya, sinampulan ng buhusan ng tubig. Apo kaya may tubig po. Okay, may tubig na. So, ang kailangan mo na lang gawin din ay mag-inquire ka ng pagpapakabit ng linya ng tubig. Tapos, kahit wala pa tayong budget sa electrical, mag-apply ka na ng ano ng kung anong mga form. Baka may mga kailangang requirements. Nakapunta na po ako doon nung nakaraan po. Sa Kanoreco? Anong sabi? Sabi po nila, mayroon din naman daw po na online na lang para hindi po mahirapan. May online din. Tapos sinabi na Paano po, yung seminar? Di ba kailangan nire-require ang Yun. umattend ng seminar? yun nga po yun. Tapos by ano din po, sinabi na po sa akin yung ano po, yung mga requirements po. Okay. Sige. So, ayun po mga kalinga pa no. Sa ngayon, yan lang po muna yung ating update dito. And yung sa, ano naman, sa sahig, ito kasi yung pinaka-concern din nila Sir Lime. Itong sa sahig na sana yung napag-usapang makinis. Pero sabi nga ni Foreman, kinapos to sa semento. Pero ano na lang to, kunti na lang to. Lilinisin na lang to. Tapos purong ano na to, purong semento na lang gagawin diyan. And ipapakintabi na lang 'yan. Ano? So siguro mga tatlong sako na lang ng semento ang kakailanganin dito. So ayun po mga kalingap, ang ating update dito sa pabahay nila din. Ayan, then magandang hapon din. Maganda nga po din po. Ayan, dahil nga yung bahay nyo ay halos patapos na. At talagang kitang-kita naman na natin yung
kagandahan ng bahay, ay magkakaroon tayo ngayon ng parang konting interview lang para mas makilala ka pa ng ibang mga viewers, yung mga hindi pa nakakapanood ng istorya ninyo, mas malaman yung kwento ng buhay mo. Ano? So, pwede ka bang magpakilala ulit din para dun sa mga ngayon lang napanood itong video na to? Sige po. Hello po, magandang araw po. Ako nga po pala ulit si Dancel Joy Abrera po. Tinatawag po nila akong Den. Ako po ay 20 years old po. Ako po yung isang panganay sa magkakapatid po. 4 po kami magkakapatid. Ako po yung panganay, si Tem po yung pangalawa, sunod po si Pinang at yung isa po si Katon. Ulila na po kami sa mama po namin nung 2024 pa po. Ang kasama na lang po namin ay si Papa po. Ang trabaho po ni Papa ay nagsa-sideline po kapag may extra po para may pang-income po kami sa araw-araw. Tinutulungan ko din po si Papa ko sa pamamagitan po ng ayun po ng mga nakarang buwan, nag-try po ako magtinda-tinda ng mga turon po. Kasi mula na po namin yung dati nung buhay pa po yung mama ko. Tapos nag-extra po ako maglabada. Nabanggit ko na din po ito ng yung mga nakarang vlog po. Tapos meron po kaming pinagkukunan po ang kangkong. Minsan po nagtitinda din po ako noon para extra income din po. Sa pamamagitan po nun, natatawid naman po namin yung pang araw-araw po. Ganun po. Tapos, noong mga March po, nasunugan po kami. Alis po, walang-wala po talagang natira sa amin. Kaya, ayun po, isa din po ako sa na-scam po ng school namin na akala ko po ay isa po sa daan ng pagtupad po sa pangarap ko. Pero, ayun nga po yung nangyari. Pero, ito po, pabahay niyo po para sa amin. Sobrang laking tulong po talaga. Sobrang pong pasasalamat po sa inyong lahat. Dahil kung di po dahil sa inyo ay hindi po kami magkakaroon ng ganito po. Alam ko pong hirap po masyadong magpatay ng bahay pero tinulungan niyo po kami kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Okay din. Ano naman din yung pinakamalaking pagsubok na naranasan ng inyong pamilya o ikaw? Ito nga po yung mga nakarang buwan po kasi halos po parang sabay-sabay po yung problema po. Yung sa school ko po. Yung una po kasi nung sa school po kasi talaga yung pinakaunang problema po na hindi ko po kayang sabihin po na ganito nga po nangyari sa school. Tsaka sumunod po yung talagang grabe po yung sasunog po talaga parang gumuho po talaga yung ano namin at yung bahay po yun ay pinatayo po namin sa pamamagitan po ng paglalabada po namin ni Mama. Tulong-tulong po kami. Yun po. Paano naman nakaka-apekto sa inyo yung ano? Ano yung naging epekto sa inyo nung pagkasunog ng bahay? O sa'yo mismo, anong naging epekto ng pagkasunog ng bahay nyo? At yung nalaman mo nga na yung eskwelahan mo ay hindi pala registered at kumbaga, yung pagpasok mo ng almost 2 years ay nabaliwala. Ano yung naging epekto nito sa'yo? Ayun po, naging epekto po sa akin talaga nun kasi hindi ko po alam kung saan po ako magsisimula po eh. Hindi ko po alam kung paano po magsisimula ulit. Lalo po dun sa pag-exercise ko nga po. Tsaka sa bahay na tutuluyan po namin kasi nga yun nga po yung bahay na lang po na naiwan ni Mama para sa amin magkakapatid. Kung paano ko rin po matutulungan yung mga kapatid ko po, mga ganun po. Kasi nagtutulong lang po kami ni Papa pag-aralin yung dalawang namin kapatid na bunso po ay. So, sa tingin mo, ano yung siyempre alam naman natin ang yung nangyari ng mga pagsubok sa inyo. Sa tingin mo, bakit ka karapat dapat o bakit kayo karapat dapat na yung natulungan? Bakit kayo yung naging karapat dapat matulungan? Ayun po kasi para alam ko pong marami po sa atin talagang mga nangangailangan po ng tulong. Pero ayun nga po, nakikita nyo naman po dun sa mga nangyari pong sitwasyon namin. Lalo po wala na po akong mama po na talagang tutulong po sa amin kung paano sikasuhin po yung mga kapatid ko, kung paano po kami babangon ulit. Kaya, ayun po, maraming salamat po kasi isa po kami sa maswerte pong natulungan po. Pwede mo ba ikwento sa amin yung yung sitwasyon ng dati yung bahay? Although nakita ko naman na yung personally, pero para sa mga viewers na hindi nila nakita yung dating itsura ng bahay nyo bago masunog. Yun po, yung bahay po namin, nagsimula lang po talaga yun. Ikanta ko na po kung paano po natin. Nagsimula po yun sa paglalabada po namin. Ako nasa 9K lang po yung pasimulang pagpagawa po ng bahay po namin noon. Nag-iipon si Mama noon.
halos magtipid kami sa pagkain para ano nga po ng bahay na maayos po. Kahit simple lang Kahit po. tagpi-tagpi ano? Opo, kahit simple lang po. Kasi sabi nga po talaga ni Mama na iba po talaga kapag may sarili pong bahay. Ganun po. Kaya, kahit simple lang po yung bahay namin noon, kahit ganun po, madami naman pong nangyari na sama-sama po kami magkakapatid. Yun po yung pinakaswerte. Ano ba itsura ng dati yung bahay? Yung ano po baga, yung pawid po. Tapos, simula po kasi, nung una po kasi wala pa po kami yung parang tinabaw, yung parang may taas po. Yung parang bahay pa lang po namin na parang pawid po. Kaya nga delikado nga po talaga yun kapag mabilis pong masunog. Tapos, ang semento lang po namin, yung sasahig lang po. Sa paligid po, puro po siya plywood po. Plywood. Parang mga pinagtagpi-tagping plywood ano? Plywood lang po yung paikot. Parang recycle lang na plywood. Sa tapat lang po yung parang nabila ng bago yung nasa Yero. gilid po. Opo. Parang may yero din yun ano? Ay, ano lang po yung tagpi lang. din po yan. Tagpi-tagpi lang na yero. Ano naman yung mga madalas yung nararanasan sa bahay nyo noon kapag bumabagyo, umuulan? Ayun nga po, kapag bumabagyo po, kahit nga po ulan lang po ng malakas, yung pag may natulo pong tubig, ang ginagawa po may mga tapal po kasi minsan ng mga kandidato po baga na nagtatakbo. Inaano po namin, lalagay po namin yun sa taas ng bubong Yung mga tarpaulin? Opo, yung mga tarpaulin po. Tapos kapag nagbabagyo naman po, naglalagay kami ng pabigat ng mga gulong. Kaya may yung parang sako na may mga buhangin po na lupa, inaano po namin. Tapos yung bintana po kasi namin nun, kawain lang po namin, parang ganun-ganun po siya. Hindi po siya yung open po siya pero yung parang kit-kit po ganun. Tatakpan po namin siya ng minsan po may nakuha si Papang Yero, tinatakpan po kapag may ulan po kasi may bagyo na po kasi yung tubig. Ganun po. Yung po lang. Ano naman yung nararamdaman mo ngayon na eto nga may bahay na kayo, may pabahay na, tapos na yung pinapagawang pabahay sa inyo? Ayun po, syempre po, sobra po talagang saya. Sobrang hindi ko po makapaniwala na ito nga po, magkakaganito po kaming bahay na maganda po. Tapos malaki, tapos may semento po lahat. Hindi pa po kasi kami nagkakaganong bahay. Sanay po kami sa baga, plywood lang. Tsaka yung bubong po namin, yero po. Tapos parang wala po nakikitang kahoy dito po sa bahay na pinagawa niyo po sa amin. Kaya parang sobra po talagang pasasalamat sa inyo kasi sinimple lang po yung hiniling po namin sa Panginoon, pero binigay po sa amin sobrang laki po talaga, sobrang ganda. Hindi ko po na-expect po na magkakaganto ng bahay. Ano naman yung para sa yung pinakamagandang bahagi ng bago nyong bahay? Ayun nga po, yung sabi ko po sa inyo yung sa may sala po namin, yung kainan po. Bakit? Nung dati po kasi, sanay po kami magkakasama-sama kumain po noon, magkakapatid nila Mama. Pero kahit po wala na po si Mama, nagkakasama pa din po kami. Kaya yung parang, yung kainan po talaga sa loob ng bahay, yung pinaka magandang memory po sa amin. O magandang, ng pagsasama-sama ng pamilya po. So paano naman na bago nyong bahay yung buhay nyo ngayon or buhay mo or pananaw mo? Ayun po, tuwing pong nakikita ko po itong bahay na pinagawa niyo po sa amin, isa po talaga parang pinatatag po yung loob po namin na kahit may problema po kami ng mga nakarang buwan po, parang binigyan po kami ng lakas ng loob po para bumangon po kasi kayo nga po hindi po kayo nagsawang magtulong po sa amin, kaya dapat po patuloy lang po talaga sa buwan. Ano naman yung minsan pag nagkikwentuhan kayo, ano naman yung naikwento sa'yo ng mga kapatid mo o kaya ni papa mo na nararamdaman nila dito sa bago nyong bahay? Ayun nga po, sobra po silang masaya kasi ito nga po, magkakabahay na po kami, malapit na po kami lumipat. Tsaka sabi nga po ni Katon, ito niya po sa bike, sobra po talaga siyang masaya po talaga siya. Kahit nung nag-aano po kami nila Mama, kahit sa paglalabada po namin, hindi po namin siya kayang mabilang po ng bike kasi may mas importante pa po dapat unahin, katulad po ng pagkain, ganun po. Tapos si Papa naman po, sobrang saya din po niya kasi ayun nga po, sabi niya sa amin na minsan nga po talagang po niya sa amin yung mga ganun nga po pala talagang tumutulong, handang tumulong po sa katulad po namin kasi
ngayon na po kami talaga nakatanggap ng tulong na sobra po talaga. Kaya maraming salamat po sa inyo. Sa ano naman to din, sa panahon ng mga pagsubok sa iyo o sa inyong pamilya, paano paano masabing nararanasan mo yung kabutihan ng Diyos sa buhay nyo? Para po sa akin, kasi nga po, ayun nga po, sa pamamagitan po nga po ng pagdadasal, totoo nga po yung sabi nila na yung power of praying po, ano po, kunti kahit yung parang simple lang po yung hiningi, tatanungin po kung bakit ganito, ganyan. Katulad nga po yung sabi nyo na hindi po tayo lalagay ni Lord ko sa ganitong sitwasyon kung hindi po natin kaya. Katulad nyo po na ano po, na naniniwala po ako kayo po yung ginamit na instrument ng Panginoon para tulungan po kami. Okay, sa pagkakataon naman na nawawalan kayo ng pag-asa, katulad ng mga panahon na parang, di ba dumating ka dun sa point na parang akala mo sunod-sunod ng problema. Opo. Paano ako kumukuha ng lakas o saan ka kumukuha ng lakas? Ayun po, kumukuha po talaga ako ng lakas. Nung mga nakaraang ano po kasi talaga, nung kasagsagan po ng problema po na sa school, dito po sa bahay, na ano po kasi talaga, parang nagkasakit po akong parang anxiety po, parang ang bilis ko pong kinakabahan po ako, ganun po, nakakala ko po may mga nangyayaring kaagad na ano, kaya pag nakikita ko po yung mga kapatid ko po, yun po yung parang lakas po sa akin, para kasi syempre po bata pa po sila, madami pa po silang pwedeng gawin sa buhay, nag-aaral po sila ng, ayun po, ngayon nga po sa elementary pala, mag-aaral po sila ng mga susunod na taon, kaya kailangan ko po talagang tibayan yung loob ko bilang ate po. Parang kumukuha ka ng lakas ng loob sa mga kapatid mo. Apo. Kumukuha ka ng lakas ng loob sa mga kapatid mo, ano? Para yung mahirap na naranasan nyo, mga hirap na naranasan mo, hindi na rin nila maranasan. Opo. Okay. Parang may naalala kasi ako, parang may kilala akong beneficiary ng Kalingap na ganyan din yung naging rason niya kung bakit siya nagpupursige sa buhay. Kilala mo si Carla? Opo, parang Yung Kalingap Angel na si Carla. Ano siya, yung inspirasyon din talaga niya para magsumikap sa buhay, magpatuloy, ay yung mga kapatid, para hindi rin daw maranasan yung naranasan niya mga hirap, pagsubok, para may bigay niya doon sa mga kapatid niya yung magandang buhay. panganay po. Panganay din siya. O, pag mga panganay talaga, ano? Opo. Ayun. Sunod naman, ano ang mensahe mo sa mga taong dumaraan din sa yung pinagdaanan mong pagsubok sa buhay? Ayun po, sa mga katulad ko pong ganito po yung problema, alam ko pong iba't iba po tayo ng problemang kinakarap araw-araw po. Sana po ay tibayan nyo lang din po yung loob nyo, katulad ko po, na patuloy pa rin pong lumalaban, kasi hindi po tayo dapat na nandito lang sa ganitong sitwasyon po, dapat po patuloy pa rin po tayo kahit ano po yung problema natin kinakarap. Tsaka palagi lang pong magdasal po kay God din. Ayun. Ano naman yung gusto mo ipagpasalamat sa Diyos ngayon dahil nga sa mga blessing na dumating sa iyo, sa pamilya nyo? Alam po, una po, nagpapasalamat po talaga ako sa Panginoon, kasi po, yung sa pangalawang buhay ko po na naalala po ni Papa, kasi alam ko pong si Papa Jesus po may gawa po noon na maalala po ako ni Papa na nasa loob pa po ako ng bahay. Tsaka, ayun po, pangalawa po yung, eto po sa pabahay po na pinagawa po ng mga kalingap, sa mga sumusuporta po sa amin. Yun po, maraming salamat po sa Panginoon. Tsaka sa lahat po ng mga bagay na hindi ko po kayang matupad para sa mga kapatid ko po, kayo po yung naging daan po or naging susi po para po maibigay po sa mga kapatid ko. Tsaka yung mga nakarang ano din po, kahit may bahay pa po kami sa mga grocery po, yun po, yung magsama-sama kami sa pag-grocery. Maraming salamat po doon sa Panginoon din po. Kasi alam ko pong sigad po yung para po niyo po sa amin. Ayun, thank you din. Ano naman din yung yung mga nais mong sabihin sa mga taong tumulong para maipatayo yung bahay ninyo? Ayun po, una po nagpapasalamat po talaga po ako sa inyo ng sobra-sobra po, sa mabubuting puso po na tumulong po sa amin, na ito po simulan po hanggang makatapos po itong pabahay namin. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsusuporta. Sana po ay katulad ko po, sana po ay mas madami po kayong matulungan na katulad ko po, na mas madami po at mas madami pong blessing pong dumating po sa inyo.
Hindi ko po alam kung paano po kayo papasalamatan isa-isa, pero sobra po talaga ako nagpapasalamat po sa inyo lahat. Ayan, thank you din. And kung makakarap mo sila ngayon, ano yung gusto mong gawin? O kunwari, imagine mo, kaharap mo si Sir Lime, kaharap mo si Tita Julie, kaharap mo yung iba pang mga tumulong. Ano yung gusto mo, ano gagawin mo? Siyempre po, sobrang sayo po, ano ko po sila kung may pagkain po sa bahay, inyayakapin ko po nung sobrang higpit. Kung malapit nga lang po sila dito at may bahay po, pwede po akong maglinis-linis sa bahay po nila. Ay, grabe. Para bilang pasalamat. Grabe, no? Basta sa mga, alukin mo ng pagkain. Ako, alukin ko na ng pagkain. Eh, ito naman, ano naman yung pangarap mo para sa iyong pamilya? Pamilya po. Sa'yo, sa mga kapatid mo, sa'yo. Ayun po, syempre po, gusto ko po sanang mabigyan po sila ng magandang buhay po. Gusto ko po mabigyan po sila ng magandang buhay po. Na balang araw po na hindi po sila mag-iisip kung saan po nila kukunin yung pangkain po nila. Yung parang wala po silang iniisip na problema po, ganun. Okay. Ano naman yung pag natapos na tong bahay, kasi sa ngayon yung bahay nyo ay kulang na lang ng pintuan, electrical, at bintana. Yung sahig, medyo kailangan pa ng konting pag-aayos din ng sahig, pero almost okay na rin. Pag natapos ang bahay nyo at nalipatan ninyo o nakatira na kayo dyan, ano yung una ninyong gustong gawin yan sa bahay ninyo? Siyempre po muna po talaga ay pagdadasal po na sana po ay maging maganda po yung pamumuhay po namin dito sa panibagong bahay po namin na magkakasama. Tsaka ayun po, maglilinis po ng bahay, pampanatili pong malinis, maayos po. Tsaka ayun po, bagong memories po sa bahay na pinagawa niyo po para sa akin. Ano naman yung mga pinapanalangin o pinagpipray nyo para sa future? Future po. Hinaharap sa meron ka ba mga pangarap para sa dito sa bahay nyo o sa iyo? Ano? Siguro po para sa akin po, yun nga po, yung sana po ay wala na pong mangyaring sunog. Tingin ko na po wala na po at matibay po yung bahay. Tsaka sana po ay para po sa akin na makaaral po ako ulit. Sana po ay ma-pursue ko pa po yung college ko po para sa mga kapatid ko din po. Kasi gusto ko po talaga magkaroon ng degree po ay sa pamilya po namin. Ano naman yung pakaramdam na sa wakas mayroon na kayong matatawag na sarili nyong bahay, na bahay talaga? Hindi na siya yung barong-barong, hindi na siya yung kubo, hindi na siya yung tagpi-tagpi. Talagang bahay talaga at napakaganda at tibay na bahay. Ayun po, talagang hindi ko po talaga in-expect na ganito po may kakaroon po kaming bahay po. Bahay po na matatawag po namin na sa amin po talaga. Kaya alam ko pong hindi po kami magkakaroon ng ganito kundi po dahil sa inyo. Kaya ayun po, sobra po talagang pasalamat po sa Panginoon, sa inyo din po. Sobra po talagang thank you po. Ano naman yung para sa iyo din? Ano ba sa iyo ang definition ng bahay o ano ang isang bahay para sa iyo? Ang bahay po para sa akin parang syempre po ang pamilya po kasi matatawag na parang makikita mo talagang magkakasama-sama kasi sa isang bahay po, di ba? Doon po nabubuo yung mga memories po, magandang alaala po. Sa bahay po nagsisimula yung pagmamahal po ng mga magulang na mararamdaman mo po sa magulang po. Okay. Kung bibigyan ka naman ng pagkakataon din na kausapin yung dating Den, pwede mong kausapin si Den na nung wala pa kayong sariling bahay o nung kakatapos lang ng sunog, as in alam mo naman kung di ba parang traumatizing yung nangyari. Paano gusto mo sabihin kay Den? Ayun po, sa dating ako po, gusto ko pong sabihin sa kanya na patuloy lang po talagang lumaban po, na kahit ano pong problema dapat po kinakaya para po sa mga kapatid po, sa pamilya po. Kasi isa po sa panganay po kasi yun ay panganay na
kapag nawala po yung mama mo po, parang kailangan po talaga ikaw yung parang palit sa mama mo. Kailangan mong anuhin po yung mga kapatid mo, kasi Parang kailangan mo maging matatag Opo, kailangan po para sa yung mga kapatid. po. Parang sa'yo sila uhugot ng din ang lakas ng loob eh. Kaya dapat po matibay din po yung loob para hindi po sila So panghinayang. parang gusto mo sabihin kid na tatagan mo lang ang loob mo. Ano? May magandang bukas. Parang ganun gusto mo sabihin kid. Sige, last na question na din. Sa isang salita, paano mo ilalarawan o di-describe yung nararamdaman mo ngayon? In one word lang. Ano po, sobrang blessed po talaga. Bless, ang ganda ng word mo Bless. Ayun. So, ayan po mga kalingap at dyan na nga po nagtatapos yung ating pagbisita dito sa pinapagawa po nating pabahay kila din, and nakita nyo naman po halos patapos na, and sa tulong po ng ating mga nagmamahal na supporters, sa mga supporters at nagmamahal kay Jomar and Carla sa Jomcar, Team C3, Jomcar Dabarkads, maraming po salamat, at sa iba pang mga grupong sumuporta po dito sa pabahay po natin simula, maraming po salamat sa inyo. Kila Kuya Val, Kalingap Rab, Ate Edna sa buong Team Kalingap, thank you po dahil sa inyo sa pagbuo po ng Team Kalingap, marami po tayo natutulungang mga kababayan po natin na nangangailangan. And gusto po namin i-acknowledge po ulit yung pagpapasalamat po sa lahat po ng tumulong simula po ng pabahay nitong para kila din. Pasalamatan lang po namin unang-una po si Sir Lime. Thank you po Sir Lime, maraming po salamat sa lahat po ng tulong. Kay Tita Julie Santos, maraming po salamat. Kay Liberty Salen, ito ulitin ko yung mga simula na tumulong. Liberty Salen. And sa Team Hopya naman, thank you very much po sa Team Hopya. Sa Team Hilik, Team Nguso, courtesy of Team C3, nagpabigay po sila. Pinadaan po sa Team C3 dati. So, andyan po sila Tita Lynn Sabado, Tita Hermelina, Tita Jane Nimo, Tita Nympha, Tita Kay Johain, Tita Zaida Año Nuevo, Tita Apatli, Tita Grisel, at Tita Ninita Santos. Ayan po, mga nagbigay din po. Sila Tita Amay de Guzman, silent viewer ng Kalingap and Jomcar, maraming po salamat. And sila Tita Julie nga, nabanggit natin, thank you very much po Tita Julie, grabe yung tulong Tita Julie at Sir Lime sa pabahay. And thank you rin po sa Jomcar 23 Solid Group, maraming po salamat kila Mamo Melissa, Tita Jelby, Tita Lorely, Tita Gemma, Tita Myra, Tita Lovely Rose, Sir Alicabok, Ate Rosemary or Tita Rosemary Rafa, Ma'am Hazel, Ma'am Annie, Tita Esther, Miss Kat, Team Jaza, Tita Amani, Sir Calvario, Tita Lilia, maraming po salamat. And again sa Team C3 po, andyan po sila Ate Aileen Romero, Ate Michelle Fernandez, Ate Jen Malveda, Ma'am Katrina Torres, Ate Maricel Elisorio, Ma'am Mary Jessie, Ate Des Danao, Tita Josie, Tita Luisa Isa, Tita Marides, Tita Rose Cabalo, Ate Jelay, Ma'am Eileen Mercado, and Ate Eileen or Ma'am Eileen Talawan. Maraming po salamat. And syempre, Admin David. Bro, maraming salamat sa iyo. Isa sa mga kasama natin sa K-Boys na talagang solid po ang pagsuporta po sa mga ginagawang pabahay at beneficiary po natin. Maraming salamat. Kuya David, Admin David, thank you bro. Maraming salamat sa iyo. And kila Ate Des, maraming salamat Ate Des. At sa lahat po ng grupo pa ng Team C3, maraming po salamat. And pasalamatan din natin ang Jomcar 23 na mga tumulong din po. Team Jacqueline, Tita Jaya, Tita Lisa, Tita Connie Hortal, and again Sir Calvario, maraming po salamat. And tumulong din po sa pagpapagawa ng bahay. Nagbigay po dati, di ba? Naalala mo si Lola M, si Tita Marnick, Tita Mary Grace of JCFL, maraming po salamat. Thank you very much po. And again, grabe, si Sir Lime, Tita Julie Santos, again dito. And Jomcar Hong Kong Ladies, maraming po salamat. Jomcar Hong Kong Ladies, Tita Agnes, Tita Chin, Tita Mylene, and Tita Joyce, maraming po salamat. Tita Ninita Santos, maraming salamat din po sa tulong po ninyo. And syempre po, wag din natin kalimutan pasalamatan ang isa sa mga tumulong din po, si Tita Adelita. Kung naalala mo, tumulong si Tita Adelita dito sa pabahay. And silent viewer ng Kalingap and Jomcar, maraming po salamat sa tulong po ninyo. And ayan, sino pa bang nakalimutan ko? Baka may nakalimutan pa ako. And sa lahat po, nang tumulong po. And again, yung nagpalababo din pala, sila Tita Eden, maraming po salamat kila Tita Eden. Maraming po salamat kila Ate Sara May Buok, Tita Susan Cordero, Ma'am Leonie Cruz, Tita DJ Ira. Maraming po salamat. Tita Eden, maraming po salamat sa inyong pag-initiate ng
pagtulong po, pag-pledge po para sa lababo po nila din, pagpapatile sa lababo. Maraming pong salamat sa inyo. And syempre, sobrang thankful tayo, syempre din, Sir Lime and Tita Julie Santos. Kasi halos talagang, although may mga tumulong, pero kung anuhin natin, halos sila talaga yung nagpursigi, may patapos itong pabahay. Hanggang talagang, sabi nga nila, hindi ka nila iiwanan, hanggang mapatapos malipatan niyo itong bahay niyo. Ay, pasalamatan mo sila din. Sobrang salamat po talaga Sir Lime and Tita Julie po. At sa lahat po ng mga nabanggit po ni Kuya Jans, maraming salamat po sa inyong pagsuporta simula po nung una hanggang ngayon po na patuloy po. Maraming salamat po. Hindi ko po alam kung paano po kayo iisa-isahin, pero sobrang laking tulong po nito sa amin. Kaya sana po ay mas maraming blessing din po yung dumating po sa inyo. Ay, maraming salamat po. So, yun lang po mga kalingap. Maraming po salamat and God bless. Jesus loves you. Salamat po. Bye-bye po. Thank you po. Ayan, gusto ko lang din po mga kalingap idagdag sa mga pinapasalamatan po namin, sa mga tumulong din po sa pandagdag po sa pabahay po nila din. Sila Ate Maricel, Ate Jenny, Ate Jean Malveda, kay Ate Des, kay Ma'am Kat, kay Ma'am Katrina, kay Tita Julie, and syempre po kay Sir Lem ulit. Maraming po salamat. Thank you po sa mga tulong po ninyo sa pagpabahay po kila din po mga kalingap. Thank you po. Nagsimulang lahat sa isang kanta. Bakit ngayon ka lang? Sabay nagtagpo ating mata. Ilang beses nang humindi, buti na lang di ako nakinig. Tadhana na ang bulong sa'kin. Di ba't sinabi sa'yo? Ipaglalaban ko, tahanan mo ako. Di magbabago yun. At pag ika'y nawawala, tingin ka lang sa aking mata. Pagmamahal sa'yo, di mauubos yun. Ako, thank you po sa pabahay. Maraming salamat po sa inyo. Hindi po kayo nagsawang tumulong sa amin. Kung hindi po dahil sa inyo, wala po kaming bahay ngayon. Maraming salamat po talaga. Sabay po.